Nandito tayo ngayon upang dinigin ang kasong serious illegal detention resulting to multiple injuries laban kay Arturo Magtanggol. How does the accused plead? Not guilty, Your Honor. Cecilia, mula ngayon, dito ka natitira kasama ng lolo mo at kayong lahat. Dito na kayo titira muna. Kaya ba tinitira mo ako? Tumutulong lang ho ako. Ano naman ang masama doon? Ano ang masama doon? Eh, nagdala ka ng mga palamon dito eh. Hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya ni Totoy ngayon. Lalo na't nasa kulungan siya. Si Totoy na naman ang dahilan, Ana. Ngayon pong naumpisahan na yung pagdinig ng kaso, hanggang kailan po ba ito tatagal? Pinakamaikli na siguro yung 6 na buwan. Minsan tumatagal ng ilang taon ang pagdinig ng kaso. So bali habang dinidinig ang kaso mo, nakadetain ka muna dito. Habang buhay mo kong kakampi, Totoy, mahal kita. Kung meron lang sana akong isang kahilingan, hihiling ko na sana lumaya na si Totoy para naman magkasama na sila ni Cecilia at di na siya malungkot. Totoy, may maganda akong balita sa'yo. Si Cecilia, nakalabas na ng ospital at kailangan na sila ngayon tumitira. Sorry, Miguel. Hindi na naman namin napatay si Totoy. Laylo muna kayo. Sumusuko ka na? Hindi ako basta-bastang sumusuko. Eh, bakit nga? Naisip ko, wala namang patutunguhan niyang kahibangan ni Ana kay Totoy. Tandaan mo, ng hostage si Totoy. It's a non-bailable offense. Kaya hayaan lang natin mabulok sa bilangguan niyang Totoy niya. Tay, huwag mo kong iwan. Tay. 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 Jesus. Napananagipan ko na naman po si Itay. Sa panaginip ko, sabi niya, mawala daw siya ng matagal. Jesus, bakit po ganun ang panaginip ko? Hindi ko na po ulit makikita ang ngiti ko. Hindi ko na po ulit makakasama at mayakap. Ayoko na ganun, Jesus. Ayoko. Hindi ko na ulit makikita si Itay. Mahal na mahal ko po siya. Gusto na ko siya makita. Saan ho ba tayo pupunta? Alam mo ba na si Cecilia ay nakatira na sa bahay ni Ana? Opo, nasabi na po sa akin. Oh, Miguel. Wala ho ba dito si Ana? Wala eh. Umalis sila ng mga nakikitira dito sa amin eh. Dumalaw doon ata doon sa festing Totoy na yon. Hindi ba siya nakakausap? Hindi ho siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Hay nako, Miguel. Alam ba, hindi ko na alam ang gagawin ko sa batang yun. Hindi na siya talaga nakikinig sa akin. Ang tigas na talaga ng ulo ni Ana. Ano ba dapat natin gawin? Alam niyo, maski sa akin, hindi nakikinig si Ana. Pagod na ako, Miguel. Pagod na ako sa batang yun. Hindi ko na talaga alam ano gagawin natin doon, Miguel. Totoy? Tay.
miss ko na po kayo. Miss na rin kita, anak. Kamusta ka na? Masaya po ako na nakayakap na kita. Kamusta po kayo? Ano pong ginagawa niyo dito? Dito muna nagtatrabaho ang tatay mo. Mabuting-mabuti ako, anak. Mabuting-mabuti ako. Sa piling mo, ako'y buhay. Napapawi ang lungkot at lumbay. Walang iba para sa'kin. At habang buhay kitang mamahalin, ipinapangako ko, pagkakaingatan ko ang iyong puso. Hindi ka na mag-iisa, pagkat ako'ng lagi mong makakasama. Sa piling Ikaw po ito. Tapos ako naman po ito. Ito naman po si Tita Ana. Nasa park daw po tayo na mamasyal. Ang ganda-ganda daw po ng sikat ng araw. Tapos may mga ibon tumulipad. Tapos tingnan niyo tayo, may rainbow pa. Tawa daw tayo ng tawa dito. Ang saya-saya daw natin. Kailangan na namin umalis, Totoy. Sobra-sobra na yung oras na binigay nila para sa amin. Nagpapasalamat nga ako kay Major na gawa niyo to. Nadala mo si Cecilia. Maraming salamat sa mga tulong mo. Huwag mo isipin yan. Okay lang yan, Totoy. Napaka-importante sa akin itong ginagawa mo. Hihintayin namin ang paglayang. sa piling Salamat. Aba, andito pala itong mga ampon. Pasensya na, Matilda, kung medyo pabigat kami sa inyo. Mabuti naman at alam mong pabigat kayo dito. Alam ba niyo kung ako lang masusunod? Ha? Matagal ko na kayo sinipat mga mahay ko. Mga patay gutom kayo. Sinasamantala niyo ang kabaitan ng anak ko eh. Mga peste kayo. Mga buwisit! Palpak na naman. Coach, yan ang pinakamagaling natin eh. Alam ko. Pero nakita mo naman, ano nangyari? Ayan. Ginawang una ng lubid ng gago. Palagay ko, lansag ang panga. Si Totoy, Coach, hindi niyo ba nagawa ng paraan para makalaya siya? Kontrobersyal ang kaso ni Totoy. Kahit sino ang lapitan ko, puro pangako. Ibig niyo sabihin, Coach, hindi na magiging boksingero si Totoy? Sa ngayon mo yung palagay ko hindi pa. Napakasungit naman ng impaktang yan. Akala niyo po kung sino? Hayaan mo, Nandong. Totoo naman. Magkikitira lang tayo dito. Kung ayaw niyo po tayo dito, ba't di tayo umalis? Kasi may nahalipos na tayo dito.
saan tayo titira, Andong? Kahit saan. Lalong magiging kawawa si Cecilia, Andong. Kailangan niya ng lugar na hindi makakasama sa lagay niya. Ibig sabihin niyo po, titiis na lang tayo dito. Oo. Titiis muna tayo para kay Cecilia, Andong. Ito na ang pagkakataon ng makaganti kay Totoy. I'm confident that susundensya siya. Huwag ka muna magsalita ng tapos. Dahil kung nakaligtas itong lalaking to sa kaso niya, laban sa daddy ko, pwede na rin malusutan ang kaso nito. Wala na siyang lusot dito. Imposible. Maniwala ka sa akin. Ito na ang katapusan ng Totoy. Hindi mo kilala ng gusto itong Totoy na to. Alam ko na maraming balat ng tao. Lumapit siya sa amin. Nagmamakaawa. Tinulungan namin siya. Kaya lang, inabutan ng weekend. Hindi pwedeng in-cash ang cheque. Aaminin ko, meron kaming pagkakamali. Masyado namin sinunod ang patakaran ng ospital. Hindi man lang namin inisip ang kalagayan ng bata. Mali ako. Tama si Totoy. Nakita ko kung gaano kamahal ni Mr. Magtanggol ang anak niya. Wiling siyang ibigay ang puso niya sa anak niya. Hindi ko siya kriminal. Hindi ko kriminal si Totoy. Isa siyang kahanga-hangang tao. Manong, may bukas pa yung TV. Patuloy na nililitis ang kaso ni Totoy Magtanggol. Isa ba siyang kriminal o isang bayani? Sino ang totoong may sala? Ang sistema ba ang may sala o ang isang amang nagmamahal lamang sa kanyang anak? Kawawa naman si Totoy, no? Oo nga, kung ako sa katayuan ni Totoy, pag anak ko nasangkot, baka makapatay din ako. Sa lahat halos sa sulok ng Pilipinas, ang pinag-uusapan ng mga tao ay ang nangyari kay Arturo Totoy Magtanggol, isang ama na nang-hostage po ng ospital. Mapagamot lang ang kanyang anak. Well, aware po tayo na sa ilalim po ng batas, bawal po ang tanggihan o pauwiin ang isang pasyente ng isang ospital. Pero alam din po natin na meron pong butas sa batas. Marami pa pong may hirap na kailangan ng mga tulong, lalo na ang ating mga kababayan sa kanayunan, na wala man lang access sa ospital o mga doktor. Marami pong pumapanik kay Mr. Magtanggol. Pero marami rin pong bumabatikos. Ang ilang bumabatikos ay sinasabi, bakit siya gagawing hero ng mga mahihirap? Gayong siya ay lumabag sa batas. Nakisali na rin ho ang ilang cause-oriented groups dito sa kaso ni Totoy Magtanggol. Nagsimula na silang mag-rally o mag-picket dito sa labas ng korte para hingin sa gobyerno na reviewin ang mga patakaran ng ospital para sa mga may sakit ng mahihirap sa ating bansa. Narito po ngayon si Dominador de la Cruz, isang health worker ng grupong Health for All. Sir, ano pong masasabi ninyo? Ang nangyari dito ngayon kay Arturo Magtanggol at sa kanyang anak ay hindi iba sa mga nangyayari sa maraming mahirap dito sa buong bansa. Sa mga kanayunan na lamang, maraming liblib na lugar, maraming liblib na lalawigan dito sa bansa na wala man lamang ospital, wala man lamang akses sa doktor o sa gamot. Kaya dapat aksyonan na ito ng lahat ng namumuno sa ating bansa kung ayaw nating dumami pa ang tulad ni Magtanggol na napilitang gumawa ng masama para mapagamot ang kanyang anak. Aware ako na may mga cause-oriented groups na pumapanig kay Magtanggol. Maski ako, kampi kay Magtanggol. Hindi nga alam ng mga kababayan natin pero isa ako sa mga nilapitan niya para humingi ng tulong. Opo, pumunta siya sa opisina ko at nagbigay naman ako ng tulong. Pero bagamat na naawa kay Magtanggol, mali pa rin ang ginawa niya na inalagay ang batas sa kanyang kamay. Hindi dapat siya pamaris ng mga tao.
dahil masama ang ginawa niya. Well, my guest for tonight, ang administrator po ng St. Andrew's Hospital at of course, ang butihing congressman na si Congressman Bonifacio. Welcome to the show. Thank you. Congressman, sa tingin niyo ba, ito bang si Arturo Magtanggol ay isang hero ng mahihirap o isang common criminal? Alam mo, ayoko naman siyang tawaging hero sapagkat talaga namang gumawa siya ng kasalanan. Lumabag siya sa batas. Pero hindi ko rin siya matatawag na kriminal sapagkat para sa akin, hindi siya ang kontrabida dito, hindi siya ang kriminal, kundi sa halip, ang sistema ng healthcare sa ating buong bansa na gumipit sa mga taong katulad ni Totoy para gumawa ng kasalanan. Kayo na nga rin po ang nagsabi na may mali sa ating healthcare system. Paano po natin may a-address ito para nang wala nang susulpot pang isang Magtanggol na gagawa ng masama? Nireview ko na ang issue na ito at nagpa-research na ako sa aking staff. At para sa akin talaga, ang may kakulangan dito ay ang ating gobyerno. Kaya, magpapanukala ako ng batas para magkaroon pa ng dagdag na budget ang lahat ng public hospitals at para magkaroon ng ospital sa lahat ng liblib na lugar sa ating bansa. Miguel. Bakit mo nananalo pa sa kaso yung Totoy na yan? Magaling siguro ang abogado. Pinatulan ng masa. Ayun. Instant issue. Hindi pwede. Kailangan matalo si Totoy dahil yun lang ang paraan para mailayo ko si Ana sa kanya. Tol, gawa mo ng paraan. Kaya kami yung judge na may hawak ng kaso. Kung ayaw magpabayad, takutin mo. Don't panic, Miguel. Easy lang. Ako nang bahala. Siguraduhin kong matatalo si Totoy. Okay? Dapat lang. Dahil pag hindi natalo yan si Totoy, ako na mismo magtutumba sa kanya. Ngayong nalalapit na ang pagbaba ng hatol sa kaso ng taon, lahat ay nagtatanong, ano kaya ang magiging verdict kay Totoy Magtanggol? Hay nako, kung ako ang masusunod, ang dapat ihatod dyan kay Totoy ay Silya Electrica. Nay, sinisimulan niyo na naman ako. Bakit, Ana? Ano sa tingin mo dapat ihatod kay Totoy? Ewan ko, Inay, hindi ko alam. Ana, alam mong nagkasala si Totoy. Kaya dapat ka napagbayaran niya pagkakasala niya. Dahil buong ospital ang hinostage niya. Alam mo yun. Inay, ginawa lang niya yun dahil para sa anak niya. Mali pa rin paraan yun, Ana. Hindi dapat ganun ginawa niya. At alam mo yun, Ana, na isa siyang kriminal. Alam mo yun. At marami na kaming nakausap na character references, Totoy. At lahat sila ay nagpapatunay sa kabutihan ng pagkatao mo. Well, yung mga nagsasabing mga na-hostage ay hindi na nag-file ng kanilang mga reklamo. Tanging PNP lang ang nag-file ng case. That will serve good in your case, Totoy. Legally, technically, wala tayong laban. Hindi lang yan. May bearing ang human aspects. At sumabog ang issue ng health care at ikaw ang kanilang naging case study. Dito ako naniniwala na may laban tayo, Totoy. Ako po ang pinuno ng Special Action Force na rumisponde sa hostage taking sa nasabing ospital. Sa nangyari bang hostage taking, may mga nasaktan bang hostages? Sa pagkakaalam nyo?
Meron po. Maraming salamat, Major. Yun lang pong tanong ko. May tanong ba ang defense? Yes, Your Honor. Major Villamin? Kamusta na po ngayon ang lagay ng mga taong nasaktan po doon sa ospital? Maayos na po ang kalagayan nila. Ligtas na po sila sa mga tama ng baril. Pero hindi po sila nag-file ng complaint kay Mr. Magtanggol. Objection, Your Honor. The issue of whether or not the guards filed a complaint is immaterial and irrelevant. No, it is material in the case, Your Honor. The defense is establishing a fact that the alleged chaos caused by the alleged illegal detention is inaccurate. Wala pong complainant sa kasong ito. Objection overruled. Sa inyo pong pagkakaalam, ay bilang po pinuno ng responding police at responsable po sa nangyaring hostage taking, mga ilan po ang hostages na may sakit ang natulungan po ni Totoy Magtanggol para po mapagamot noong araw pong nangyayari yung hostage taking. Your Honor, this is irrelevant. Hindi po yung dahilan para sabihin na tama ang ginawa ng nasasakdal. No, Your Honor. Hindi ko po sinasabing tama ang ginawa ng aking kliyente, Your Honor. Siya po mismo ang nagsabi sa akin na meron din po siyang maling nagawa. Since nagtanong po ang prosecution kung meron pong nasaktan, Your Honor, gusto ko rin po namang malaman kung meron po bang natulungan si Magtanggol nung pong nangyayari yung hostage taking. To the defense team, this is immaterial because that is not the issue. Kung may natulungan si Totoy o wala. But off the record, gusto kong malaman ang sagot. Thank you very much, Your Honor. Okay, Major, off the record. Sa inyo pong pagkakaalam, meron po bang natulungang pasyente si Totoy? Sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Sandali lang po. Pasensya na po kayo, hindi ho masasagot ni Ana Molina ang mga katanungan niyo sa ngayon kasi masama ho ang pakiramdam niya. Pero aware ba si Ana na dinidinig ba niya sa mga oras na ito ang kaso ni Arturo Magtanggol? Oo, alam niya ho. Hindi ba't kakilala yung si Magtanggol at kababata niya ito? Bakit hindi sila pumunta ng korte? Pasensya na po talaga pero wala ho ako sa posisyon para sumagot ngayon. Kaya mabuti pa po umuwi na lang ho kayo. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Salamat po. Pasensya na po. Pasensya na nga. Tama na. Marami ho. Meron po siyang tinulungan ng isang batang nangangailangan ng dugo. Alam ko po yun dahil nagpakuha siya sa amin ng dugo mula sa blood bank. At pagkatapos noon, ay naisagawa ang bone marrow transplant ng bata. At nabuhay ang bata. Anak ko po yun. At meron din po siyang mga tinulungang ilang pasyente mula sa ibang ospital. Inilipat po niya. Order! Yun lang po ang itatanong ko, Your Honor. Marami pong salamat. Any further questions? No further questions. No further questions, Your Honor. The witness is through. You may step down now. May ibang witness ba ang prosecution? Yes, Your Honor. Meron kaming guest witness. All right, patawag na siya. Tinatawagan ng hukumang ito ang ex-mayor ng Barrio Gapas, si ex-mayor Ismael Goroste. Ay, naku, Ana.